Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Bicol, Albay. So dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung mga bagay may relation sa ating retirement. May maganda kasing sinir, mga kababayan itong si Charo Santos Concio, ang former President CEO ng ABS-CBN. Maganda itong i-share ko po sa inyo para may mapulutan tayo, mapulutan ng aral at mga ideas mga kababayan regarding retirement. Naalala ko kasi si Charo Santos Concio mga kababayan kasi kahapon, di ba, Father's Day, nanood kami ng movie ni Charo Santos sa kasi Dingdong Dantes, love story nila. Yung pelikulang Only We Know. Napakaganda pala po ng kwento, touching. Yung anak ko nga napaiyak. Diba? Kwento ng wagas na pagmamahal. Nakakabilib yung acting po ni Dingdong Dantes. At wala ring kopas mga kababayan sa pag-arte itong si Charo Santos. Sa bagay, magaling naman talaga po na actress itong si Charo Santos. Kahit matanda na siya ngayon, hindi pa rin nawala yung kanyang galing sa pag-arte. At napakaganda ng kwento mga kababayan. Panoorin ninyo, makaka-relate kayo. Hiwalay sa asawa si Charo Santos doon sa pelikula. Tapos, balo naman itong si Dingdong Dantes. Namatay yung asawa, may sakit kasi. Maagang nabalo. At nagkatagpo sila mga kababayan. Magkapit-bahay. Parehas kasi busy sila sa trabaho. Kaya kahit magkapit-bahay, hindi man sila nagkikita. Hanggang sa magkatagpo bigla, mag-cross yung kanilang landas. Di ba? Hindi ko na ikwento sa inyo para manood na lang kayo. Napakaganda po. Kasi yung kwento natin ngayon, yung tungkol sa retirement, tamang-tama ito sa mga pare-retire na mga kababayan. Tamang-tama itong pag-usapan dito sa ating Life with Dante M. Charo Santos Concio is creating the life she wants to live. Nag-retire na rin kasi siya sa trabaho. Pero sabi niya, hindi man niya talaga ako nag-retire. Ganon din ako po kasi kaya nakaka-relate ako kay Charo Santos. Nag-retire ako sa mainstream media bilang broadcaster. Pero tuloy pa rin ang buhay. Sa social media naman tayo, bagong platform, tuloy ang trabaho. Yan dapat. Inom muna tayo nitong paborito kong paragis tea. Yan na. Paragis. Diyan ko sa in-order. Paragis tea. With lemongrass, tsaka moringa. Very healthy drink kasi siya. May nagtatanong kasi sa atin, kaya ipakita ko sa inyo. Paragis. Online ko lang siya, herbal tea with moringa and lemongrass. Loaded with nutrients and antioxidants. Hindi man ako nito nagtitinda. Yan 100% natural, boost immune system, help fight cancer, flush out toxins. Organic siya. FDA registered siya. FDA approved. Goose grass pala yung paragis. Finest paragis, goose grass with moringa and lemongrass. Ayan Tatlo yung binili ko nito. 3 pack. Kasi siyempre habang nagkakaedad tayo, kailangan healthy yung ating mga iniinom. Maganda yung epekto sa akin. Maganda yung ating pakiramdam. Parang lumakas uli ako mga kababayan. So balikan natin yung kwento about retirement. Sabi dito sa kwento ng Metro, these days the former president and CEO of ABS-CBN is full of life, brimming with enthusiasm, always carrying a smile and bursting into laughter. Fulfilled kasi po, mga kababayan, she is an accomplished woman
Isa siya sa mga pinakang magaling sa industry na inabot yung peak sa kanyang profesyon. Naging presidente po, CEO ng ABS-CBN. Imagine that. Naayos niya yung kanyang buhay. Kasi alam naman natin po, yung mga celebrity, ang daming kwento pong minsan nakakalungkot mula sa pagiging sikat na actress or actor, then naging kaawa-awa yung kalagayan. Hindi naayos kasi po. So, importante talaga ayusin natin yung ating retirement, yung ating finances. Pero ngayon po, yung mga kabataang aktor, actress, kasiguro na rin po sila. Kasi hindi abang panahon sikat at kumikita. Importante talaga na you have to prepare for your retirement. Pero tingnan ninyo, itong si abang nag-retire siya as President and CEO ng ABS-CBN, hindi pa rin siya tumigil sa pagtatrabaho. Yun ang dapat, tulad natin. Kasi nagkukonsumo pa tayo. O tingnan niyo, after retirement, ginawa ni Charo Santos Concio po, gumawa pa siya ng pelikula with Dingdong Dantes. Only We Know. Napakaganda po ng kwento. So, kumikita pa rin siya, mga kababayan. Nagtatrabaho pa rin. Kasi pag hindi natin inayos po yung ating retirement, hindi natin napag-andaan, malamang sa malamang, magiging iba ang ating kwento. Kwentong nakakaawa. Di ba? Kaya sabi po ni Charo Santos, you never really retire from life. Wala sa what is that word, Anya? Wala sa vocabulary ko. Never retire from life. You gonna die if you retire from life. That's how I see it. You see, mga kababayan. So, ikinikwento ko ito sa inyo kasi marami akong kakilala excited mag-retire. Okay naman po mag-retire kayo sa trabaho ninyo. But do not stop working after retirement. Yun ang ibig sabihin natin. Yun ang ibig sabihin ni Charo Santos. Parehas yung mindset namin Nauna ako sa kanyang nag-retire. Age 50 ako nag-retire, mga kababayan. 2016. So 9 years na ngayon akong retired sa mainstream sa mainstream media. Pero yung ating trabaho, mga kababayan, dinala ko dito sa another platform, the social media. Yun na kasi yung uso di ba? Tuloy ang buhay dapat para laging masigla at malakas. Yun ang ating encouragement sa bawat manggagawa. Dapat busy pa rin tayo after retirement. Kasi pag hindi hihina talaga, mabilis yung paghina ng ating katawan. Pati yung isip natin, hindi na mag-function kasi tumigas na yung utak natin. Pati yung isip dapat exercise siya. Yung brain natin. Yun ang ginawa ni Charo Santos. So the former CEO ng ABS-CBN is full of life, brimming with enthusiasm, always carrying a smile, and bursting into laughter. She is known for being graceful and soft-spoken, remarkable, and her quiet strength. But there's a different air of lightness about her today. She fills her surroundings with positivity, affecting everyone with her contagious youthful energy. Pero siyempre, hindi man maitatago yung pagtanda natin. Siyempre, yung aging, hindi man natin maiwasan. Talagang matanda na rin po si Charo Santos. Pero with her film, mga kababayan na ginawa, Only We Know with Dingdong Dantes, bagay pala ang ganong movie, love story ng isang lula. Di ba? Love story ng isang matanda na in love, mga kababayan, sa isa pang isang bata pa na balo na si Dingdong Dantes doon sa pelikula. Magkaka-relate po kayo, kaya panuorin po ninyo. Marami kayong matututunang aral sa buhay doon. May nakikita ko dito bukol. Kuwan po siya. Pimples. Kala ko, baka isipin ninyo, may tumutubo sa aking sungay. Napansin ko lang. Kuwan po siya, pimples. Nagbibinata pa lang kasi ako. Di ba? So sabi niya, I'm having fun.
creating content for her social media platform. Parehas pala natin eh. Busy ako araw-araw para magbasa ng magbasa, para sa ating content, sa politika, tapos dito po sa Life with Dan TM. Talagang kung yung load natin nung panahon, kasi yung program natin broken nung sa mainstream media ako, may morning, may evening, afternoon, evening. Pero before na nag-retire ako, morning and afternoon. So mga 3 hours lang ako nagtatrabaho. Yung actual on board na trabaho, 1 hour in the morning and 2 hours in the afternoon. So 3 hours lang. You see, pero yung preparations mahaba siyempre. Basa ng basa. Ganon din ito si Charo Santos. So, creating content for her social media platforms, hosting a show, or filming a movie. Iyon ngayon ang pinagkakaabalahan ng retiree na si Charo Santos. Parang hindi pa rin nag-retire. Ganon dapat po. Nag-retire lang sa posisyon, pero nang bumaba siya as President CEO ng ABS-CBN, nagtrabaho pa rin siya. Dapat ganon. So Charo was the first woman president of ABS-CBN, an unexpected leader whose compelling story was detailed in her 362-page book, My Journey. When she comes inside a room, her presence commands attention, and while most admire her for her sophistication, she wields an iron fist, velvet glove. When she speaks, people pause to listen. When she speaks, people pause to listen. They could not help it. Yet, she'll also be the first to take herself off that high perch. Tao naman ako, sabi po niya. Ibig sabihin, talagang si Charo Santos kasi po, naging respetado, respectable person sa industry. Kaya pag pumasok siya sa conference room, lahat nakatingin sa kanya. Kagalang-galang naman kasi, mga kababayan, kung gumalaw siya. At karo-respeto sa pananalita, hindi bastos. Tingnan niyo naman, di ba? Kahit may edad na po siya, beautiful pa rin si Charo Santos. At kagalang-galang. So from model, dati siyang model, mga kababayan. Taga Calapan Oriental Mindoro pala siya. So from model to role model, yun ang naging direksyon ng kanyang buhay. Di ba kahanga-hanga, mga kababayan, na dapat natin sundan yung kanyang yapak. Kaya sabi dito, the young beauty queen in fashion model from Calapan Oriental Mindoro rose to the top of the corporate ladder with grace and grit. It was a tough field, but Charo navigated it with a moral compass grounded and centered on human connection. So, nakakabilib, mga kababayan, yung kanyang journey sa buhay. Kaya yung libro niya, My Journey, sinulat niya yung kanyang journey, mga kababayan. Worth reading sigurado. At maraming matututunan yung ating mga kabataan. Hindi lang yung mga kapwa niya artista, kundi yung mga ordinaryong mamamayan. Paano niya inabot ang top corporate ladder sa industry. Di ba? So, from being an award-winning actress who debuted in the 1976 film Itim, helmed by renowned indie filmmaker Mike De Leon, she became instrumental in capturing people's attention and winning their hearts as a key member of production teams for film and TV. Eventually, her experience naturally led to becoming a media executive who harnessed the power of storytelling and authenticity in this role. She gravitated towards people's stories, and people were drawn to her vision of steering ABS-CBN to a new era in the media landscape. Di ba kanga-anga? Yung maalala mo kaya, talagang maalala mo, MMK.
Ang daming sumikat na mga actress and actors mga kababayan dahil sa pagganap sa MMK at ang daming mga TV programs na kopya mga kababayan sa MMK. Talagang pioneering siya pagdating doon sa storytelling. Napakagaling mga kababayan ni Charo Santos. Sabi dito sa kwento, it's quite incredible how a self-confessed timid provincial lass transformed herself into an empowered woman and leader. O diba? Probinsyana po siya. At saka, mahiyain siya dati. Palibasa, probinsyana. Parang ako. Alam ba ninyo na mahiyain din ako? Pag lumalabas nga ako, kung walang nakikiusap sa akin, hindi ako masyadong nagsasalita. At pag nagsalita ako sa labas, pag may kausap, limited lang ako magsalita po. Akala ninyo, madaldal talaga ako kasi broadcaster. Galing akong bundok. Taga-bundok po ako. Na-overcome ko na lang yung pagiging mahiyain. Kasi kailangan sa trabaho, di ba? Bilang journalist, bilang broadcaster, mag-i-interview ka kung sino-sino yung ini-interview. Mga general, gobernador, congressman, senador, presidente, lahat na na-interview natin. In my 40 years sa aking career bilang isang media man, na-overcome na lang yung hiya. Hanggang ngayon, nakala ninyo, hindi ako mahiyain. Ganon din pala mga kababayan si Charo Santos. Pero tingnan ninyo, ang inapot. Di ba kahanga-hanga? Yes, sabi dito, it's quite incredible how a self-confessed timid provincial lass transformed herself into an empowered woman and leader. Di ba? Call it destiny or fate, but none of her achievements would have been possible without her foresight, steely determination, and sheer hard work. Yun po ang sikreto, mga kababayan. Dapat may determinasyon tayo. Kaya, i-share ninyo ito, mga kababayan, nating mga videos. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click subscribe ninyo. I-share ninyo lalo na sa mga anak ninyo, mga kabataan. Importante na may model sila. Lahat naman na nag-succeed sa buhay po, may model sila. May tinitingala, may hinahangaan na gusto nilang kopyahin. At yung mga mahiyain, mga kababayan, walang masyadong confident sa sarili. Tulad ko, tulad ni Charo Santos, hindi man ako confident dati. Ngayon, medyo confident na. Kasi ano pa man, di ba? Naabot na natin yung gusto nating maabot. Sabi dito, she was a dreamer and a visionary, but along with it came her penchant for hard work. Yun ang napaka-importante. Dapat hardworking ka. Hindi yung konting pagod, ayaw na, pahinga agad, quit agad. Konting trials sa trabaho, surrender agad. Hindi ganon. Dapat determinado para maabot yung ating mga pangarap sa buhay. And for Charo, it boils down to her sense of responsibility. Importante yung pagiging responsable. Pag wala kang sense of responsibility, madali kang mag-quit. While assuming different roles in leadership, it was her learner's mindset that endeared her to everyone. She considered herself as a perpetual student, learning from experience the true meaning of leadership. Yan po. Huwag palaging assuming. Ganon. Nagkaka-relate ako dito, mga kababayan. Kaya finiture ko itong kwento para sa inyo. Kasi marami akong kilala, lalo yung mga kabataan ngayon po. Hindi naman natin linalahat. Pero dami akong encounters. Napakarami tayong encounters sa mga kabataan. Lalo't graduate sila ng kung anong mga magagandang kurso, ayaw makinig. Ano ba? Masyadong assuming na sa buhay kasi may titulo sila. May titulo nga kayo pero wala pa kayong experience.
Di ba may kasabihan tayo na experience is the best teacher. So, dapat kahit nakagraduate na kayo, magpaturo pa rin. May mga tao po, dami akong encounters niyan. Ayaw pagsabihan, ayaw magpaturo. So, hindi siya matuto. Yan daming bago. Sabi ko nga, ako nga, matanda na. Nag-retire na tayo sa mainstream. Pero nagpapaturo pa rin ako. Kasi may kasabihan tayo, pantas ka man at di lang paham, mayroon ka rin hindi alam. May mga bagay na hindi mo alam. Huwag mahiyang magpaturo. Huwag mahiyang magtanong, sabi ni Susan Roses sa kanyang komersyal. Huwag mahiyang magtanong. Yung mga mahilig magtanong, yung mga gustong matuto sa buhay, kahit ang dami nang natutunan, tulad nitong si Charo Santos. Ang mindset niya, perpetual student. Ang ibig sabihin, open siya sa bagong ideas, bagong learnings, bagong lesson. Ayun ang mga yun talaga yung mga umaasinso sa buhay. Pero yung mga tao na assuming na pinakamagaling na siya pero wala pang nararating sa buhay. Tapos ang feeling mo, napakagaling mo. Marami ako niya nakita sa barangay. Nag-graduate, ang feeling niya, pinakamagaling. Wala kang ang trabaho. O, diba? Tumanda ka, tambay. Graduate ka nga, pero tumanda kang tambay kasi ayaw mong turuan. Feeling niya mo. Marami akong kakilalang ganyan. Ayaw pinagsasabihan. Ayaw ng instruction. Kasi ganito ako license ako License ka nga. Pero ano ay yung inabot mo sa buhay? Buti pa yung di license, may narating sa buhay. Tama po, mga kababayan? So, nang mabasa ko itong kwento ni Charo Santos, inabot siya yung top position in the corporate ladder. Sabi ko, napakagandang i-share natin ito dito, tamang-tama sa ating podcast, Life with Dan TM, para mabago yung mindset ng mga assuming. Di ba po? Ayan While assuming different roles in leadership, it was her learner's mindset that endeared her to everyone. She considered herself as a perpetual student, learning from experience the true meaning of leadership. Hindi ko mo manager ka, alam mo na yung lahat. Di ba? Hindi ko mo presidente ka, alam mo na yung lahat. Hindi ganun. Di ba? So, tinanong siya, what's something about leadership niya you learned the hard way? Sabi niya, that managing is different from leading. Sabi ni Charo Santos, I learned that the hard way. I used to look at the many tasks, but it's not just about doing the task. It's really about setting a vision, making sure there are goals to be met, making sure that you're able to communicate that vision, that goals. You walk the talk kasi you cannot be walking around and just preach and not live what you say. Dapat role model ka as a leader, as a manager. So sabi po ni Charo Santos, leadership niya entails a serious balancing act. Many moving elements pull a leader in different directions. But among Charo's priorities was to invest in the people and make them work together. Kasi leader siya. Ngayon, nagtanungin siya kung ano niya yung namimiss mo sa buhay mo as a corporate executive. Sabi niya, I miss the people. Then, sabi niya, in jest, but not the work. Kasi siyempre, mabigat talaga yung trabaho. Di ba? Pero, joke man lang niya. Then, sabi niya, tapos na ako sa mga metrics, sa mga ratings, sa mga revenues that you have to meet. Tapos na ako dyan.
Kasi siyempre sa radyo, sa television, mga kababayan, ang dapat ma-maintain mo yung ratings. Dapat lagi kang number one. Kami doon, yung programa ko dati number one eh. Prime time slot yung aking hinahawakan. Dapat ma-maintain mo yon. Pag hindi, hihina yung sales. Pag humina yung sales, alam na ninyo, taghirap. Di ba? And that is, the number one objective ng isang company na maging number one. Lalo na sa media kasi may survey palagi. Kung sino yung number one, doon naglalagay ng mga placements ng commercials. Kaya kita ninyo yung mga number one stations, TV stations, ang daming commercial. So, ibig sabihin, yung revenues niya, napakarami. Laging ganun ang objective ng mga companies. Kahit hindi sa media, kahit sa mga consumer products, kailangan top of the mind ka ng mga tao para ang binta niya mataas. So sabi dito mga kababayan, yet she has always felt the need to be of service. And this time, she turned to working as a Philippine Air Force reservist. Talagang ayaw niyang magpahinga. Kasi nga, pag nag-retire ka tapos na mahinga ka na, wala ka ng activities, bibilis yung bibilis yung paghina ng katawan, pagtanda. It's never too late niya to start something new, to challenge yourself and to keep growing. Sabi niya po sa kanyang post sa social media. Ngayon, sabi dito, at this point, she has fewer fears and is more confident and secure. It's a phase where she thinks one is more in touch with the inner self. Palalim ng palalim niya ang tingin mo. Ang tingin mo sa sarili mo at sa buhay. Sigurado ka na sa priorities mo. Sigurado ka na sa mga importante sa buhay mo. Sigurado ka na sa anong gusto mo talaga sa buhay. Naglalaro ka na lang. Naglalaro but you're still very purposive in what you do. So ngayon, nasa pagiging content creator na rin. Pumasok na siya sa pagiging content creator si Charo Santos. Tulad natin, content creator. Diba? Huwag ninyong maliitin. Marami pong minamaliit yung trabaho ng pagiging content creator. Tingnan ninyo po yung mga content creator na naging successful sa buhay. Yumaman bigla. Ang dami kong nakikita dito sa social media, sa Facebook, sa YouTube, na dati maliit lang siyang content creator. Nang dumami yung kanyang mga viewers, tagahanga, yumaman. Tingnan ninyo, very successful ng tao itong si Charo Santos. Presidente CEO. Ang mag-retire, nagtrabaho pa rin siya. And this time, pumasok sa pagiging content creator. O, di ba? Kasi siya, talagang content creator at heart. A content creator at heart. It did not take long for her to ride on the social media wave. Charo utilized her strength in storytelling, bringing her wealth of knowledge and experience to a new, younger audience with her distinct style and relatability. After all, where the audience goes, she follows. She did have her reservations. In the beginning, reluctant to join the bandwagon as she was concerned it might not be age appropriate. Yun ang ginawa ko po. Pag-retire ko sa mainstream media, ginamit ko yung dati kong skills as broadcast journalist. Lumipat lang tayo ng platform, social media. Ito yung uso eh. Di ba? Ayos. Sarili mo pa, nasa kusina lang ako. Diretso kain ang mga prutas. hindi mo na kailangang umalis papunta pang istasyon. Di ba? Radio station para magtrabaho. Dito na lang. Paglabas ng kwarto,
Diretso sa sala or sa kusina, vlogging. Ganon mga kababayan. Ito yung tinatawag nating work from home na nauso during the pandemic. Ako yung original ng work from home. Nauna na ako. Wala pang pandemic. Nag-work from home na tayo. Sabi dito mga kababayan sa kwento, art imitates life. The conjunction of life and fiction is palpable in the plot of Charo's big screen comeback. Matagal siya, hindi gumawa ng pelikula, pero nagbabalik siya ngayon. At nang pinanood natin yung movie, Only We Know, talagang nakakabilib. Walang kupas, parang si Miss Nora Honor mga kababayan. Itong si Charo Santos, walang kupas sa pag-arte. So yun ang kanyang comeback. Yung pelikula produced by Star Cinema. Siyempre, ABS-CBN siya. Only We Know. In the movie, in which her co-star Dingdong Dantes, her character is in the retirement phase. Betty is a retired literature teacher, and perhaps this is the only time retirement ever makes it into Charo's vocabulary. Bagay na bagay sa kanya yung kanyang role mga kababayan doon sa movie, na despite ng kanyang edad, na in love pa rin. Di ba pa? So, si Dingdong Dantes, yung pangalan niya doon sa pelikula, si Ryan. Ryan is a grieving widower and a structural engineer who belongs in the same community as Betty. Magkarap lang yung bahay nila pala. Pero busy sila sa trabaho, kaya hindi nila napapansin yung isa't isa hanggang mag-cross yung kanilang landas. Di ba? Ganun talaga sa neighborhood ko. Pag sa mga subdivision po, malalaking subdivision, minsan yung mga magkakapitbahay, hindi man nag-uusap yan. Lahat busy. Hindi tulad sa barangay na kung saan, kahit yung sa kabilang barangay, magkakakilala. Puro marites kasi. Hindi sila busy sa buhay. Di ba sa barangay? Magtanong-tanong ka sa barangay. Nasaan na niya si saan na yung bahay ni ganon? Basta't alam mo kung ano yung bansag sa kanya, kilalang kilala. Pero sa subdivision hindi. Ganon yung ganon yung kwento ng Only We Know. Napakagandang pelikula mga kababayan sa comeback movie ni Charo Santos. So sa pagtatapos, sabi ni Charo Santos, I want to live for the present and I want to enjoy it. Tomorrow will worry about itself. Today, she chooses to be happy. Biblical po siya eh. Do not worry niya for tomorrow. Sa Matthew, na nakasulat, Matthew 6:34. Sabi diyan, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Sufficient for the day is its own trouble. Di ba? Hindi nga natin alam kung yung buhay natin may bukas pa. Nakita ninyo yung nangyari pong Air India, yung eroplanong bumagsak. Ayun, sa isang iglap mga kababayan, lahat ng pangarap ng isang pamilya naging abog. You see? So tama yung sabi sa Bible, at tama din yung sinabi kasi biblical yun, yung sinabi ni Charo Santos. Just be happy, huwag masyadong nag-aalala ng mga mangyayari bukas. Di ba? Pero hindi naman ang ulugan na hindi na tayo magplano ng para bukas. Hindi ganun yung tinuturo niyan. O ngayon, basahin ko pala yung mga ilang comments ninyo doon sa mga previous videos natin. Ito yung Father's Day episode natin mga kababayan. Sabi dito, tama po kayo Sir Dan, Happy Father's Day. Pareho pala ang naranasan natin sa buhay. Iba talaga pag may magulang kang istrikto, maaga kang matuto sa buhay. Kasi nung elementary school pa ako, lumuwas na ako, nag-working student ako hanggang nakatapos
hanggang na nakatapos. At sa awa ng mahal na Lord, binigyan ako ng konting business. Pati misis ko, meron din. Kaya nawala ang sama ng loob ko sa mga magulang nung magkaroon din ako ng family. God bless you. Si Faustino Mayor, si Shirley daw, Happy Father's Day po, Sir Dan. Dami kong niluha sa inyong tulang binasa. Na-miss ko tatay ko, kapiling na ng ating Panginoon. Sabi ni Honesto Amador, mahilig naman ang Pilipino gumaya. Ang mahirap yung mga bago sakit sa ibang bansa, ginagaya rin kahit ano ang meron kanila, kailangang meron din tayo. Yung mga masama, huwag gayahin. Yung maganda lang. Di ba? Tulad nitong pinicture natin na kwento sa buhay ni Charo Santos, yung experience niyang maganda. And for sure, may mga masamang experiences din siya. Kaya lang, hindi na niya isinare yung kwento siguro. Di ba? Kasi, bakit mo pa isishare yung mga masasama? Yung maganda na lang. Di ba? Anyway, mga kababayan, kung hindi pa kayo subscribe dito sa ating podcast, dito sa ating channel, Life with Dan TN, click subscribe po ninyo. And share ninyo yung mga kwento po rito. At least dito po, hindi na politika yung ating mga topics, kundi anything about life para mapulutan natin ng aral. Yan ang ating objective dito kung bakit create natin itong bagong channel. Okay po? Maraming salamat. More than 5,000 na po yung nakasubscribe sa atin. Share lang ng share po and click subscribe para sa mga hindi pa nakasubscribe. Bye-bye po. God bless.